Good morning, good afternoon, good evening to the world. Welcome back to my channel, Jun Satsat. So for today's video mga kapatid, very interesting kasi pag-aaralan na naman natin ngayon ang salita ng ating Panginoon at ang topic natin ngayon it's all about money. So ang title ng aking topic for today, ang tamang paggamit ng salapi. Ang tamang paggamit ng salapi. So very interesting, abangan natin dyan kung ang paggamit ninyo ng inyong salapi ay nasa tama ba. So ating pag-aaralan. So dalawang karanasan, ang dalawa lang para hindi masyadong mahaba ang ating video. So dalawang karanasan ang pag-aaral natin mula sa Biblia. So ang isang karanasan ay ito ay natala sa banal na kasulatan sa Lucas kapitulo 12 versikulo 13 hanggang 14. So samantalang ang ating Panginoon ay nagtuturo at nagbibigay ng magagandang mga aral sa maraming mga tao, mga kapatid. So mayroong lumapit sa ating Panginoon, isang lalaki. So ganito ang ating mababasa sa Biblia. Sa Lucas kapitulo 12 versikulo 13 hanggang 14. At sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. 14. Datapwat sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? So napakaganda mga kapatid ang sinabi ng ating banal na kasulatan. So inadres ng ating Panginoon ngayon sa maraming mga tao. So inadres niya sa maraming mga tao. Ang sabi nga sa versikulo 14 mga kapatid, at sinabi niya sa kanya, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. So lumapit sa ating Panginoon ang isang lalaki. Marahil sa pakiwari niya, hindi siya tumanggap ng mana na nanggaling sa kanyang magulang. At ito'y sinulo ng kaniyang kapatid, ang mana. Kaya nga lumapit siya sa ating Panginoon at ang kaniyang pakiusap, Guro, iutos mo sa aking kapatid na ako na may bahaginan ng mana. So mga kapatid, dumarating talaga sa pamilya yung tinatawag nating kasakiman. Ang isa ay gusto sa kanya lahat ng mga ari-arian nang iniwan ng kanyang mga magulang sa kanya. So katulad ng pangyayaring ito mga kapatid, at ang kanyang pakiusap, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na ako'y bahaginan naman ng mana. At pagkatapos inadres ng ating Panginoon at ang sabi, huwag sakim ang sinuman. At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at mag-ingat sa lahat ng kasakiman. So mga kapatid, sa ating panahon ngayon at kung bakit nagkaroon tayo ng maraming problema sa pananalapi, sa ekonomiya, economic crisis, sapagkat mayroong pumapasok sa ibang mga bansa, sa ibang mga tao na kasakiman or tawag natin ay greediness. So mayroong isang pangyayari mga kapatid, isang pangyayari sa nanabalitaan natin sa radyo na kaawa-awa yung isang taxi driver sapagkat siya ay naghahanap buhay ng maayos, ng marangal upang masuportahan ang kaniyang pamilya. At pagkatapos mayroong sumakay sa kanya, isang pasahero, dalawang pasahero, at pagkatapos hinold up siya at pagkatapos siya ay pinagsasaksak
hanggang sa mamatay yung taxi driver. Bagamat nahuli yung salarin at nagsisisi, pero ang buhay ng isang taxi driver ay hindi na maaaring maibalik. So pumasok yung kasakiman, mga kapatid, sa dalawang hold-upper. Bakit ayaw nilang maghanap buhay ng marangal? Kawawa yung taxi driver na namamasada, mga kapatid, para magpasuportahan ang kanyang pamilya, para maitawid ang kanilang gutom. Pero ngayon, sino na ang naghahanap buhay, mga kapatid? Sa kanyang iniwang mga anak. So dahilan sa kasakiman, kanilang ninais na kunin ang hindi kanila. Kunting salapi, mga kapatid. Kunting salapi sa kanyang tinanggap na nanggagaling sa pasahero. Maliban sa hinold up siya pa ay pinatay. At ito ang problema ngayon sa maraming mga bansa, mga kapatid, sapagkat pumasok yung kasakiman. Ang kasakiman, mga kapatid, ito ay laban sa ating Panginoon. Ito ay nakakasira sa harap ng ating Diyos, mga kapatid. So ito ang sinabi sa atin ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 24. Sino man hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at mawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So ito ang pabala ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoon na nakakasira sa ating relasyon sa ating Diyos, sapagkat hindi maaaring maglingkod sa Diyos kung matindi ang iyong pag-ibig sa salapi. At ito ay nilinaw, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso 5:5 na ang tinatawag na idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan, at kasama rito yung may kinalaman sa pag-ibig sa salapi. Efeso 5:5, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na siyang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. So sa makatuwi dito, mga kapatid, binanggit dito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga kung tayo ay sumasamba sa hindi na tunay na Diyos, kasama sa sinasabi sa Biblia, mga kapatid, na hindi mamanahin ng Diyos ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. So kasakiman, mga kapatid, ito ay laban sa ating Panginoon, sapagkat ito ay pansamantala lamang. Hindi ito panghabang buhay. Kaya nga ang payo sa atin, mga kapatid, sa banal na kasulatan, ayon sa pantas na lalaki na si Haring Solomon sa Kawikaan Kapitulo 23, versikulo 3 hanggang 5, mga kapatid. Ito ang ating mas mababasa. Huwag kang mapagnais ng kanyang mga masasarap na pagkain, yamang mga marayang pagkain. Huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nasipagpakpak, gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. May mga tao, mga kapatid, na nainip sa pagyaman, kaya nga nakikipagsapalaran. Hindi mabuti yung pagsusugal sa harap ng Diyos, sapagkat iyon ay panakim, kumetosness, yung hindi iyo gusto mong kunin, ba? Siyempre gusto mong manalo, di ba? Yung hindi iyo gusto mong kunin. Kaya nga nakikipagsapalaran yung pagsusugal, hindi sang-ayon sa programa ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi dito, huwag kayong mainip sa iyong pagyaman.
Huwag kayong mainip sa iyong pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagat ang mga kayamanan ay tunay na nagsipagpakpak tulad ng agila na lumilipad sa dakong silangan. Kaya nga mga kapatid, hindi mabuti ngayon yung may mga tao mga kapatid na gustong yumaman sa madaling pamaraan. Yung pagsugal. Diba? Hindi nararapat sa harapan ng Diyos. Ang kasakiman mga kapatid, ito ay naghahanap ng pansamantalang pangangailangan ng isang tao. Hindi ito panghabang buhay. Kaya nga sinabi sa atin mga kapatid ng Biblia, huwag kayong magulumihan sa iyong pangangailangan sa araw-araw. Sapagat ang ating Panginoon, ang ating mga, ba? Kaya nga sinabi sa ating Biblia, huwag kayong magulumihan sa inyong pangangailangan sa araw-araw, sapagat ang ating Panginoon, mga kapatid, ang siyang ang pangangailangan. Ang sabi nga dito ng San Mateo, mga kapatid, San Mateo 6:25-26, ito ang ating babasa. Kaya nga sinabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa iyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong inumin. Kahit sa inyong mga katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan ay sa damit. 26. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila naghahagsik, na nagsipagpaspas, ni nagngangatipon man sa mga banga, at sila'y pinapakain ng inyong mga ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo sa kanila. Isang katanungan mga kapatid, isang katanungan ng ating Panginoon. Why worry? Why worry? Ang ating Panginoon, ang kanyang pinagkaloob ang ating pangangailangan sa araw-araw. Ang kasakiman ito ay sinisira ang buhay ng tao mga kapatid. So ganito po ang sinasabi ng ating Biblia, Kawikaan 11, versikulo 28. Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay nabubuhal, ngunit ang matuwid ay namukadkad na parang sariwang dahon. So napakaganda mga kapatid ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga huwag magtiwala ang sinuman sa kanyang kayamanan. Kapag tayo'y magtitiwala sa kayamanan, hindi sa ating Diyos, magkakaroon tayo ng maraming suliranin, sapagat pumapasok yung greediness or kasakiman sa buhay ng tao. So may mga tao ngayon mga kapatid, na may mga tao kung minsan kahit wala na siyang pera, siya ay gumagastos ng gumagastos. Kahit konti lang ang sweldo, siya ay gumagastos, bibili ng gamit ang credit card na hindi niya kayang bayaran. Kaya nagkakaroon siya ng maraming problema. Ano ngayon ang panukala ng ating Diyos mga kapatid sa kanyang sa kanyang pagbigay ng salapi sa atin bilang kanyang anak? Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6, versikulo 18-19, ito ang ating babasa. Na sila'y nagsigawa ng mabuti, na sila'y nagsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y magiging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon-tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanagan sa tunay na buhay. So kaya nga mga kapatid, nais ng ating Panginoon sa ating paggamit ng salapi, tayo naman ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. Magtipon tayo ng kayamanan hindi sa lupang ito. Hindi sa lupang ito mga kapatid. Sa kabilang dako. Walang iba kundi ang tahanan na inilaan sa atin ng Diyos
para sa kanyang mga anak. Ang salapi, mga kapatid, ang salapi ay ating ginagamit upang ngayon ay upang sa ganun ay ang gawain, mga kapatid, ng ating Panginoon ay lalago. Nanupat ang salaping ito, mga kapatid, pinapahiram sa atin ng ating Diyos. Pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon upang sa ganun, upang ang kanyang gawain, mga kapatid, ay lalago. Kaya nga inilagay ng Diyos ang kayamanan sa inyong mga kamay. Kapag ang Diyos naman ay nananawagan, mga kapatid, tayo naman ay tutugon. So napakaganda ang binanggit, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo. Ayon sa Timoteo 1, mga kapatid. Unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18. Ang mga matatanda ay nagsipaghahalang mabuti, ay aariing ganap sa karapatan ng ibayong kapurihan, lalong-lalo na sa mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. 18. Sapagkat sinabi sa kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang mga baka kapag gumigiig, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Kaya nga, mga kapatid, hindi nililimot ni Apostol Pablo ang pangangailangan ng gawain sa ating Panginoon, sa ating pagtatapat. So napakaganda, mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoon kapag ating inuna ang ating Diyos, mga kapatid. Ang sabi nga ng Hebreo 13, versikulo 5, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangan. Sa anumang paraan hindi kita papabayaan. So napakaganda ng pangako sa ating Panginoon sa atin. Kung ito ay ating susundin, ang kanyang tuntunin, mga kapatid, ang kanyang mga utos sa atin, tayo ay hindi magkukulang sapagkat ang Diyos ang siyang nangako sa atin. That's my prayer.